ibang balita, dahil posibleng mapalawig pa ang visa-free travel arrangement sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan matapos ihayag ng Taiwan na nais nitong gawing mas matagal o permanente ang visa-free entry para sa mga Pilipino. Mula sa Taiwan, narito ang ulat, hatid ni Jade Buhoy. Nag-anunsyo ang pamahalaan ng Taiwan na extended hanggang July 31 ngayong taon ang visa entry ng mga Filipino o Philippine passport holder. Sa kasalukuyan, maaaring manatili ng hanggang 14 na araw sa Taiwan ang mga Pilipinong may valid passport nang hindi na nangangailangan ng visa. Ayon sa Ministry of Foreign Affairs ng Taiwan, positibo umano ang naging ambag ng mga Taiwanese travelers at investors sa Pilipinas. Kaya mas mainam kung mas magiging maluwag pa ang travel arrangement ng dalawang bansa. Dito kanila ring inihayag na nais ng Taiwan ang mas matagal na visa-free setup kumpara sa kasalukuyang taon ng pagrerepaso nito. Nakatakdang magtapos sa July 31 ang umiiral na 14-day visa-free entry agreement sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan. Batay sa patakaran ng Taiwan, kailangang may passport na valid nang hindi bababa sa 6 na buwan, return o onward ticket, proof of accommodation at sapat na travel funds ang mga biyahero mula sa Pilipinas. Matatandaang higit sa 600,000 na mga turistang Pinoy ang naitala sa Taiwan noong nakaraang taon. Mahigit 5,000 Pilipino na rin ang kasalukuyang nag-aaral sa Taiwan, habang libo-libo pa ang nagtatrabaho rito at sa iba't ibang industriya kabilang ang manufacturing, healthcare at technology sector. Samantala, patuloy namang nakikita ng dalawang panig ang pagpapalakas ng people-to-people exchange, turismo, edukasyon at labor cooperation bilang bahagi ng lumalalim ng ugnayan ng Pilipinas at Taiwan. Mula dito sa bansang Taiwan, naghahatid ng impormasyon para sa Pilipinas, Jade Buhoy nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, nagdeklara ang Malacanang ng special non-working days sa 5 lugar ngayong Hunyo. Ito ay para sa pagdiriwang ng anibersaryo at okasyon ng kanilang bayan. Kabilang dito ang pagdeklara ng maaga sa araw ng Biyernes o June 5 para sa selebrasyon ng Bamban Day sa Bamban, Tarlac na tatama sa Sabado. June 16 para sa charter anniversary ng City of Bogo sa Cebu. June 17 naman para sa Quirino, Isabela at Maco, Davao de Oro para sa pagdiriwang ng kanilang parehong 59th founding anniversary. At June 23 para sa founding anniversary ng Tabuk, Kalinga. Ayon sa Malacanang, ang mga inisyong proklamasyon ay upang mabigyan ng oportunidad na makalahok at makapagdiwang ang mga tao sa lugar ng kanilang sariling selebrasyon. Sa ibang balita, ibinaba ng Civil Aeronautics Board ang fuel surcharge mula sa kasalukuyang Level 15 sa Level 13 para sa mga flight mula June 1 hanggang 15. Mababawasan ng 68 hanggang 199 pesos ang fuel surcharge para sa domestic flights, habang bawasingil din ng 225 hanggang higit 1,600 pesos para sa international flights. Kaugnay nito, magkakaroon ng pagbaba sa presyo ng plane tickets para sa unang bahagi ng Hunyo. Inilunsad naman ng Department of Education o DepEd nitong Huwebes ang 2026 National Oplan Balik Eskwela upang matiyak ang ligtas at maayos na pagsisimula ng pasok sa June 8 para sa school year 2026-2027. Nakipag-ugnayan na rin ang DepEd sa 16 na ahensya ng gobyerno at iba pang utility partners para sa seguridad ng lahat ng paaralan. Layo ng Oplan Balik Eskwela na mapabilis ang proseso sa enrollment, matugunan ng reklamo at katanungan ng publiko at tiyakin ang kahandaan ng infrastruktura at logistics sa pasukan. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, sinisiguro nilang magiging ligtas, maayos at walang aberya ang pagbabalik ng mga mag-aaral. Ngayong taon na rin magsisimula ang paglilipad sa trimester o 3-term calendar at matatapos naman ang school year sa April 8, 2027.
Sa iba pang balita, magbibigay ang Department of Labor and Employment o DOLE ng tulong pinansyal sa mga biktima ng benepisyaryong apektado ng kamakailang gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Sa ilalim ng programa, makakatanggap ng 15,000 pesos cash assistance ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng mga manggagawang pumanaw, gayon din ang funeral benefit na 30,000 pesos sa pamamagitan ng Social Security System o SES o SSS bukod sa regular SSS benefits. Maaari ring tumanggap ng Employees Compensation Death Pension Benefit ang kwalipikadong benepisyaryo kabilang ang namatayang asawa at menor de edad na anak, habang makakatanggap naman ng 10,000 pesos cash assistance ang kwalipikadong injured worker at disability benefit na itatakda ng SSS. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.